Hi schoolmates! Back to school na rin ang ating mga schoolmates sa iba't ibang lugar dito sa bansa. And speaking of pagbabalik, let us all welcome one of the OG schoolmate alumni, Miss OG Donata. Miss Gina Donata. Thank you, James, sa pag-welcome sa akin ulit. And it's nice to see you all again, schoolmates. Hello, mga kabarkada namin dyan sa mga kanika-nilang bahay. At mukhang mainit-init ang pag-uusapan natin ngayong araw. Mukhang mainit-init yung pagbabalik ko, nakaka-pressure talaga. Kamusta ba, Miss Gina? Okay naman. Busy, as usual. Oh! Alam mo, Pero- kinakabahan ako ngayon kasi first time kitang ma-meet. And grabe yung shake ko. Wah! Parang shake. Pero ano yun, kidding aside, dahil mainit-init na usapan ang meron tayo ngayong Totoo. araw. Dahil isa to sa mga napapanahon na issue na dapat talagang pinag-uusapan natin ngayong mga kabataan, di ba? Ito ang HIV or Human Immunodeficiency Virus, di ba? And sadly, no, very alarming na and tumataas na rin yung Totoo. rate. Kasi based sa report, kamakailan lang ng Department of Health, nasa more than 5,000 na raw yung new HIV cases dito sa bansa natin. Grabe. Mula lang yan sa January to April nung this year. Karamihan daw sa mga cases na involved ngayon ay kabataan. Yes. 'Di ba? Imagine. And kaya para mas maintindihan ba natin ano nga ba ito at kung ano yung mga dapat nating gawin bilang kabataan sa usapin na ito, makakasama natin ngayong araw sina Princess Yvonne Salamat, community mobilizer and organizer ng Likhaan Center for Women's Health. Andito din si Dr. Neil Lacuna, primary care physician ng Love Yourself Inc. At syempre si John Lawrence Legaspi, ang Social Communications Committee Head ng KATSYAT o Kabataan Community Health Advocacy Team. Hello, welcome mga schoolmates! Welcome to schoolmates. Yan. Thank you. At meron din tayong mga live audiences. Ayan sila. Yan! Mga audiences natin from Bulacan State University. Grabe, dinadayo na pala. Yes, oo. Pamantasan ng lungsod ng Valenzuela at Camarines Sur Polytechnic Colleges. Hello, guys! Grabe, hindi pa siya kabataan natin ngayon. So, ngayon, umpisahan natin yung topic natin Sige. today by asking Doc Niels kung ano nga ba yung HIV or Human Immunodeficiency Virus, Doc? HIV is a human immunodeficiency virus. So, it's a virus na pinapababa yung immune system nun. Yung immune system na isang tao. And magkaiba sila na AIDS. Ang AIDS is yung advanced stage ng HIV. Hindi dapat laging sinasabi na kapag ang tao ay may HIV, automatic AIDS. No. So, HIV is the virus while AIDS or the acquired immunodeficiency syndrome is the disease. So, magkaiba siya. No? So, it's a different, magkaiba siya. It's a different banana. So, ayun. And sa Philippines now, yung HIV, di ba, ang reports according to DOH, nag-increase na 500%. Di ba? 500%. Pero going back sa mga studies kasi, pinapasa natin yung epidemiology. So, more on kinompare yung 500% na yon doon sa back in 2010. Kasi 2010, daily incidence rate ng HIV is 10 per day. Noong 2013, 13 per day. Tapos 2014, 2015, etc., parang 24 per day. Actually, last year, 2024, ang range niyan nasa 38 to 58 per day. So, bakit nakakagulat lang yung 57 per day? Kasi kinumpare nila yung 2010 sa ngayon. I think yun yung medyo natakot yung mga tao na 500%. Hindi yan nung last year lang at 500%. No, ano siya, it's more of increasing incidence nung cases HIV. Feeling ko rin na kaya tumataas yung percentage. Is it because marami rin awareness, kaya marami rin nagtitake, marami na rin nagpapatest, kaya alam nila yung status nila ngayon, kaya tumataas yung bilang? Is it because of that? Yes, probably because of that. So it's a double-edged siya, di ba? So parang there's the good and the bad. So good is meaning tumataas yung awareness, dumadami yung testing centers, dumadami yung treatment hubs. Kasi back then naman 2010, 2012, ano lang ba yung mga treatment hubs? Sobrang konti. Hospitals lang yon. Wala pang mga freestanding testing centers. So ngayon, come by 2025, ang dami na, 200 plus testing centers and community organizations na talagang nag-empower ng mga testing, treatment, and etc.
And syempre, tumataas din naman yung tumataas din yung cases, ibig sabihin, ng HIV. So talagang yun yung bad. So the good and the bad, laging titingnan mo as two sides yan. Yes, Pagka totoo. And good thing may mga organization na Mhm. talagang tumutulong, no? So speaking of Totoo. Speaking organization, of organization, Doc, ikaw, ano po ba yung organization na kinabibilangan ninyo and ano yung nag-push sa inyo to join that at ano yung layunin ng organization? So yeah, so I am nasa Love Yourself ako, Love Yourself Philippines. So I've been an HIV primary care doctor and an advocate for more than 3 years now sa Love Yourself. And yung Love Yourself na it goes way back 2011 up until now. So dati testing lang yan, kasi may treatment na and all, research na din. So kasi for me, nung medical student ako, I've seen so many cases na pumasa ako ng boards November, tapos nag-apply ako sa Love Yourself December, nakuha ako sa Love Yourself January. Tapos nung January 2022 up until now, HIV primary care physician ako doon. I've seen so many diagnosed 1,000, sobrang dami. So parang everyday you get to see a life na parang nadadagdagan ng buhay. Kasi parang for me, hindi naman dapat kinu-crucify yung mga taong nagkakaroon ng gano'n. Kasi tao din naman sila. And for all we know, hindi naman nila din ginusto yun. So, might as well magtulong-tulong lang din tayo pag gano'n. I think. totoo. Ikaw naman, Yvonne, ano yung organization ninyo, ano yung goals ninyo, at paano ka napasok sa ganyang work? At paano ka na-motivate para mag-serve sa mga kabataan in terms of that issue? Yeah. So, ayun po, I'm a community mobilizer slash organizer po sa Likhain Center for Women's Health Incorporated. So, it's a non-government organization, non-profit organization po na tumututok no sa pagbibigay ng services, information sa mga kababaihan specifically, lalo na po yung mga nasa urban poor communities. And basically, may tatlo kaming main na pagkilos when it comes to working with the community. First po is yung community education. So, syempre, aside sa pagbibigay ng services, you have to inform and educate po yung mga ginagalawan natin na community. And then, this could be in a form of seminars, focus group discussion, surveys, and even interviews po. And kapag umiikot sa community, daily we do conversate naman talaga with the community na ginagalawan namin. So, second, we have health services. So, since we are a center po, so we provide family planning, STI, HIV treatment, even consultation as little as consultation sa regla ng mga babae na nasa puberty, reproductive age. So, mga ganong services. And then next naman is sa policy advocacy. So, si Likhaan goes a long way back then. Since 90s, no, isa si Likhaan talaga sa nag-push ng reproductive health. Yeah. Reproductive health no. So, isa kami sa mga nakaupo at nag-push na to no, sa national. And then sa local naman, we do talk then with the stakeholders para syempre sa local level is ma-communicate na rin talaga yung demands and needs ng mga kababaihan, especially yung mga nasa urban poor areas. You know what, sobrang ganda talaga ng advocacy ng mga ganitong organization. Lalo na Totoo. pag nagba-branch out sila sa mga iba't ibang lugar. Kasi Oo. alam naman natin, 'di ba, yung mga taong under the silver lining, mahirap sila makakuha ng access with our health lalo na sa bansa natin. And Tsaka good iniisip thing. nila, mahal. Yes, Oo. mahal. So, every time na nagkakasakit sila, takot silang pumuntang ospital kasi nga may Mm. gastos, mahal yung gamot. And with that, sobrang thankful ang bawat isa sa talaga organization sa tumutulong sa mga ganyang klase ng problema dito sa Pilipinas. And Totoo. ikaw Ikaw naman, naman, Lawrence. Lawrence. Si Kachat ay isang youth network na nag-advocate for sexual reproductive health rights. So, similar ito doon sa advocacy no, ng Likhaan. Dahil si Kachat ay naorganisa at napopo sa isang proyekto ng Likhaan na co-funded ng European Union. Title nito ay Community CSO's Action for SRHR. So, si Kachat no, ay maraming pagkilos for the community. Nakasentro ito no, sa pagpapa-improve no, ng mga serbisyong para sa kabataan. Lalo na sa usapin ng sexuality, sa usapin ng reproductive health, sa usapin ng sexual health, no? Kasi alam natin na ang mga kabataan ay kumbaga nawawala yung kanilang tiwala sa mga
health centers natin dahil doon sa stigma discrimination. Right. Kaya gumagawa ng paraan yung kaming mga kabataan na ibalik no, yung tiwala ng mga kabataan na yun sa pagkabil ng mga serbisyo para sa reproductive health and sexual health as well. And then, meron din tatlong pagkilos si Kanchat no, na very similar sa pillars no, that Yes. So, meron din kaming mga community educations, pinapasok namin yung mga maliliit na eskinita, maliliit mapuputik na daan para nagbigay ng education sa mga paaralan, sa mga corporation, dahil kailangan natin ilapit sa kanila yung services. Dahil kung wala silang access, no, paano sila makakapag-avail or kung may hindrance sila sa halimbawa pamasahe, papunta Right. pag-avail ng services, no, kailangan tilapit sa kanila. Pangalawa is yung health services and referral system. So, si health services ay kami, almost 30 plus sa amin ay mga trained and certified community-based HIV screening motivators. So, sila yung mga HIV payers sa community na umiikot. And aside from that, yung referral system, no, sa mga klinika ng likhaan at klinika ng mga government agencies natin, like health centers, city health department, dahil kailangan ma-utilize yung budget na inilalaan. Totoo. Especially for adolescent. And number 3 is yung policy advocacy as well. Very similar talaga, no? Sa policy advocacy, no, nakikialam din ng Katchat, no, sa mga panawagan, no, na halimbawa magpasa ng mga polisiya, mga batas, no, na may kinalaman sa kabataan. Sa halimbawa nito, yung pinakawaling panawagan namin, no, ipasa yung nakabinbin na batas sa Senado natin ngayon, yung RA 1979 or the Adolescent Pregnancy Prevention Bill. No, na talagang nakikisamlikaan sa mga mobilization, sa mga rallies na talagang ipadinig, no, sa Senado at Kongreso yung kahalagahan ng mga batas na yun. And for local level as well, nakikipag-partnership kami sa LGU, sa mga SKs para ma-utilize nga yung kanilang budget. At kung wala silang mga existing programs for youth, especially for health, ay handa kaming tumulong sa kanila na mag-implement para lapat sa kabataan yun serbisyo. May add lang ako kay Doc, na Ah. as an expert, Doc, ano kaya yung sa tingin ninyo yung causes kung bakit patuloy na tumataas yung rate ng mga HIV positive, lalo na sa mga kabataan? I think it's more of number 1, social media. Number 2, misinformation. Kasi kung titingnan mo, sasabihin nila, kung edukado ba yung rate ng HIV dyan, et cetera, ganyan. So I think hindi lahat ng educated ay informed, and hindi lahat ng pwedeng ma-inform ay kailangan maging educated. Kahit ikaw ay street dweller, kahit ikaw ay tindera, kahit ikaw ay hindi nakapagtapos ng grade 2, grade 1, pwedeng i-explain sa'yo, ano ba ang HIV? Diba? Ano ba yan? Paano ba to iwasan? So I think it's more on dapat proper dissemination of the correct information to the correct population. Yes. Ganun And siya. feeling ko rin yung misconception lang din sa mga HIV positives. Like, iniisip nila na kapag HIV positive ka, you are very active sexually. No? Yes, So, oo. kasi hindi yun sa ganun, di ba? May Yes, mga oo. other causes pa, Factors. factors kung bakit naging HIV positive yung isang tao. Doc, can you please mention those factors na maaring maging cause kung paano makuha ng Makuha. So basically, modes of transmission of HIV, una-una, sexual contact. Number 2 is vertical transmission. Yung vertical transmission meaning yung pregnant mother, pwede niya mapasa yon sa baby niya kapag positive si mother. Tapos saan ba din nakuha yung sa breast milk, merong virus to sa breast milk. Tapos sa blood-to-blood transfusion. So pero kasi ngayon hindi naman nauso yun kasi 'di ba may mga cross matching na okay na yung mga blood banks natin. So ganun yung mga ways na pwedeng makuha yung HIV. Pero siya marami pa ring misconception. Hindi po ito nakuha sa laway. Hindi po ito nakuha sa pag-hug. Hindi po ito nakuha sa pag-sharing ng towels, ng pawis sa toilets. Yes, correct. Yun, marami pa ring misconception. Sa pag-sharing of utensils, hindi. Doc, do you agree na one of the factor ang education kung bakit patuloy tumataas ang cases ng HIV? Well,
I think, yes talaga. Education talagang isa sa pinakamalaking factor when it comes to, siyempre, pag-increase din ng cases. Since number one, HIV it's a virus eh. So, I mean, paano ba malalaman ng tao yan kung hindi ituturo dapat sa kanila? Hindi naman siya like, makikita mo lang sa kalsada and whatsoever. It's an invisible virus, di ba? For example, let's reference COVID, di ba? It's a virus, 'di ba? Paano ba siya nalaman ng tao? It's through information, 'di ba? Commercials, etc., flyers and all. So malaki talagang factor yung education when it comes to informing people, especially yung generation now kasi mataas parang almost 80% nung nag-reactive or nag-positive ay nasa Gen Zs and millennials. So parang nasa atin, age group natin, yes. So parang sinasabi lagi namin na we should know the community because we are the community eh. So we should, parang kailangan din tayo magtutulungan pag gano'n. And not to judge people. So, 'di ba? It's a virus eh. It's a disease. Hindi naman siya So very important yung education talaga. I agree with that. Grabe talaga yung impact ng education natin. And ngayon, sobrang laki din ng impact ng advanced technologies, no? Like social medias, platforms like yung mga billboards and such, yung mga materials, yung mga hard copy materials. Kasi lalo na yung mga sectors or sa mga areas na very limited lang yung mga access nila sa technologies. Totoo, Lalo na oo. sobrang kalat ng fake news lalo na sa mga ngayon, sa panahon natin ngayon, 'di ba? Yvonne and Lawrence, with all these initiatives na na-mention ninyo na ginagawa ng kanya-kanya ninyong organization, sa tingin ninyo, paano kaya mas ma-educate pa or mas tataas yung antas ng knowledge na mayroon yung mga kabataan ngayon in terms of HIV cases? Ayan. So talagang panawagan talaga, matagal na panahon na natin panawagan, no, na i-implementa ng maayos yung comprehensive sexuality education. CSE, no, ay isang paraan, no, ng pagtuturo, hindi lang sa usapin ng sex, kundi very malawak ito, no, sexuality kasama, no, good touch and bad touch kasama doon. Kasi si CSE actually mandated ang ilang mga paaralan natin sa Pilipinas na integrate, actually nga i-integrate pa lang, na hindi siya separate na parang curriculum. Na kailangan i-integrate sa ilang mga subjects, sa mga piling subjects yung comprehensive sexuality education. Pero kahit na mataas yung demand ng need ng information sa mga kabataan, hindi pa rin siya somehow na-implement ng maayos. Kasi unang factor niya, nakaka-apekto nito yung usapin ng religion, Yes. usapin ng stigma, na yung mga personal beliefs ng mga teacher na hindi align doon sa CSE. So, kahit na kasabay ng mga initiative ng mga kabataan, kailangan din natin ng tulong, no, na kailangan meron din action yung ating yung government, yung ating education system, no, na i-integrate yung comprehensive sexuality education. No, kasi sa CSE, siya yung magiging pintuan ng mga kabataan. Ang CSE, culturally sensitive, developmental appropriate, siya, age appropriate. So, ay yung kailangan tandaan natin sa usapin ng CSE. At napakahalaga nito para kasabay ng mga programs na inilalatag natin sa mga may hirap na sa mga urban Yes, Totoo. and siguro to add na lang din sa nabanggit ni Lega, since, ayun nga po, merong mga, barriers when it comes to implementing the comprehensive sexuality education. So, if wala siya sa school, we have to make alternatives talaga. And kailangan nating ilapit dun sa mga population natin, key population natin, sa community natin, yung education na dapat nakukuha nila sa school. So, kami, no, sa organization, we try po talaga na ibigay yung klaseng quality education when it comes to sexual and reproductive health sa community. So, usually, no, yung mga education seminars namin, kahit na maliit, 10 tao, 10 kabataan yan, nasa tindahan, karinderya. So, we try to communicate, no, organize ganong klaseng mga discussion, since, ayun, kailangan nating ilapit. Kung wala sa eskwelahan, kailangan natin na gumawa ng action within ourselves. Tama. Oo. Kanina na-mention na natin na unahan na natin yung topic kanina na medyo sensitive nga ang reproductive health at HIV. Sa tingin ninyo, bakit kaya
in your years of experience, bakit kaya siya iniiwasan paulit-ulit? Totoo. Ano siya para siyang bullet na laging dinadodge ng mga tao pag-usapan. Ano kaya yung primary na problema na nakikita ng mga tao patungkol sa usapin na 'to? Well, for me, I think, based dun sa clinical experience ko and sa community na din, number one dyan yung religion, I guess. Kasi 'di ba, almost a big population of sa Philippines ay very ano tayo, religiously inclined, 'di ba? Doon tayo sa mga morals natin. Pero I think isa sa malaking factor 'yon. Second is yung ano, more on stigma, number one. Stigma, marami 'yan, medical stigma. Ayaw nilang pumunta sa clinic or sa hospitals kasi, "Ay baka 'pag manja-judge ako." 'Pag pumunta akong Love Yourself, baka isipin ng tao meron akong HIV. Positive ka na kaagad. 'Pag pumasok ka sa building na 'yun, baka positive na agad. So, even sa medical field din, may mga gano'n din na parang, um, na medical practitioners na parang, I think medyo may judgment pa din sila 'pag gano'n. It's based on my clinical experience pa rin talaga na nakakita ako ng mga naju-judge because of their status. Hindi sila, tinatanggap sa work dahil meron silang gano'n. Bawal po 'yun, may batas. Pero ngayon nangyayari pa din. Um, Takot sila, number one, takot talaga sila. Takot silang ma-misunderstood, takot sila sa mga magulang nila, sa mga kaibigan nila. Takot silang malaman ng tao kung ano yung kondisyon nila kasi unang-una is pandidirian sila. Discrimination, stigma and discrimination pa rin. So lagi namin sinasabi, um, ang dami nang nangyari sa science, research, may mga gamot na. Pero bakit yung stigma parang day one pa din? Yung discrimination, bakit day one pa din? Paulit-ulit pa din. And Tas yung mga terms before may nabasa ako sa mga bata, ang terms na ginagamit nila flower, oo. 'di ba? Imbes na turuan mo kung ano talaga yung Kung anong tawag, kung anong function nito. Yes, Mm. oo. Tinatago talaga sa mga bata. And speaking of nabasa, may nabasa rin ako online na na naging HIV positive siya not because nakipag-interact siya with someone, pero naging victim siya of harassment. Parang ang thought nun is ah, may part na pinainom siya, tapos sinexualize siya, naharas siya, and nung tumagal naka-experience siya ng mga ganitong bagay, tapos nagpa-check siya, naging positive siya. Sobrang lala nung stigma kasi kapag naisip nila na positive ka, automatically sobrang active mo sa sex. Sobrang active mo with interactions sa kasama mo, not knowing kung anong reason paano mo nakuha 'yon. And of course, Doc, ano yung thought mo about sa people na kapag iniisip agad na kapag positive ka, automatic part ka ng LGBTQ? Oh, yeah, oo, kasi 'di ba, ang taas daw ng percent ng HIV sa, community, especially MSM, males having sex with men having sex with men. More on ano na lang 'yan, iniisip mo na lang na for us, ako I'm a Roman Catholic. I've studied sa mga Catholic school and all. Pero hindi naman nagbago yung tingin ko sa taong may HIV, na hindi ko siya tiningnan na immoral siya. Especially when you open your mind na parang, again, 'di ba, age is human. Magpakatao ka, be empathic, 'di ba? Be compassionate dun sa nararamdaman ng tao. Na hindi, yeah, let's not talk about morality, 'di ba? Wala namang taong perfect. Again, hindi naman niya sinadya yung pagkakamali na yun. And merong tao na nakuha yung virus na yun because number one, na-harass. Number two, pinanganak siyang may ganun sa Africa. Number three, merong one time, big time lang na, yun nga, nalasing, etc. So, if you're gonna talk about morality, then I think, bakit mo i-weigh na kapag nakita ko to may HIV, automatic, immoral or like very promiscuous. So, I think isa yun sa kailangan nating tanggalin sa isipan ng tao na hindi dahil may HIV yung tao, siya, malandi or promiscuous or etc. Kasi yun yung nagpapahila sa community, 'di ba? And sa labas naman ng Philippines, ang HIV naman hindi naman mataas yung rate niya sa MSM, more on lalo sa Africa, sa iba't ibang bansa, 'di ba? So, sa atin lang naman, bakit gano'n, 'di ba? Bakit gano'n? Kasi nga merong specific population na gano'n. Kaya parang dito sa Love Yourself, 'di ba?
sa amin, meron kami tinatawag na inaalagaan, inaasikaso, tsaka iniingatan, inaalagaan, inaasikaso. So more on, we provide safe spaces, inclusive kami. We empower people, we empower communities, especially sa mga taong talagang stigmatized na. Sa amin pumupunta sila, stigmatized sa hospital, sa families nila. Kasi 'di ba, family naman doesn't mean by blood. It means by the people who you trust, 'di ba, and etc. So, yung organization namin talagang multifaceted. Sexual health, we offer sexual health, transgender health, kasi very important, mental health, and we do offer laboratory services. We are multi-funded non-governmental organization na we embrace innovations, we enrich relationships, and of course, we offer safe spaces. Sabi mo nga, pag ganun. Eto, Doc, I've been meaning to ask, no, since nandito ka naman na. Para sa mga kabataan natin at sa mga magulang o sa mga taong hindi pa aware about sa HIV, since na-discuss na natin yung background, ano ba ang pwedeng makagamot sa HIV? Or meron ba siyang gamot? O ano yung proseso para ma-treat siya? So, may treatment po sa HIV. Although wala pang cure. May mga clinical studies ng cure pero wala pa namang cure. Pero meron itong treatment. So, HIV is treatable. Gone are the days na sinasabi na HIV is a death sentence. Ngayon, bago na HIV is treatable, may gamot po sa HIV. It is government procured, libre po. It's free. Government procured po ang PrEP, libre. Ang PrEP testing and then treatment, which is yung antiretroviral medication. So, sa mga treatment hubs, available yan. And ayun, it's hindi nila kailangan isipin yung cost kasi libre naman siya, and again, it's government procured. Ganun siya. May question tayo from Bulacan State University. Eto na. This question ay from Samuel Margen. Yan. Eto siya. Ang question niya is, nabanggit niyo po kanina na ang number one cause sa pagtaas ng HIV ay ang social media. Ano-ano ang mga naging hakbang niyo para solusyonan ito? Speaking on Likanan Kachat, since yung social media, tinitik namin siya as a reach din. Mhm. So aside sa factor siya, bakit tumataas yung cases, it is also an opportunity for us, no, para makapagbigay ng information, makapagbigay ng services, no, yung mga, kami kasi ay nagkakaroon din ng mga online consultation. So we try to maximize din talaga yung mga resources na meron kami. And ayun, we try to work on different forms of information katulad ng publication materials, ng mga video type materials, and katuwang si Lega, no, siya yung isa sa mga social communications team talaga namin. So, ina-empower, pinapalakas namin yung social media reach, na para mas maabot yung mga kabataan na malaman yung information, paano sila makakaiwas, ano yung mga ways na pwede nilang gawin kung meron silang risk of exposure, no, ano yung mga ways to prevent, ano yung mga paraan of transmission. So, kailangan natin i-maximize din talaga yung mga resources na meron kayo. If yun yung challenge, so why not turn it into something, opportunity for the organization? Right. Ikaw, Lega. Ayan. So, speaking as a social communications committee head na nakachat, no, talagang kinakonsider namin yung audience natin sa social media as another target key population. Yan. No, kasi aside doon sa aming mga on-the-ground activities, no, na talagang everyday, ay meron kaming community education, mga sessions, no. Si social media, isa yan sa pinaka-broad na kailangan natin i-target. Kasi social media, very diverse. May matanda, may bata, no. Paano natin ngayon ita-target yung mga youth and other pages, no, para mabigyan sila ng information. So, una, kailangan muna natin palakasin yung ating social media engagement. Not necessarily na pag-post agad ng video, kailangan muna natin ipakilala yung ating organization. Kasi kung hindi, no, mananatiling nakakuha sa Facebook page natin yung mga videos na yun. Pangalawa, kailangan natin mag-identify ng mga strategies
on how we can parang reach yung ating mga key population, especially yung youth. Dahil alam natin na ang attention span no, ng mga kabataan napakaikli, no? Right. Limit na sa TikTok na 3 minutes. Kaya nga may 15 seconder na lang, 15 Oo. seconder. Na paano natin ngayon yun malalatasan, masasabayan. Pero of course, no, even though sobrang lawak na ng mga nagagawa nating possible solution para makatulong sa mga sa mga victims and sa mga possible victims, no. Syempre may mga ano tayo, may mga possible pa ba tayong gawin para sa mga victims natin, and ano kaya yung mga dapat nating gabay at tulong sa kanila? We always promote yung core values namin. We dare to be self-aware. We care for oneself and care for each other. And then we share our own experiences. Especially, again, favorite ko to sabihin na we know the community because we are the community. And sa mga ganyang mga bagay, especially nasabi mo nga, 'di ba, sa social media. So ang social media kasi, the media itself is it's not bad, 'di ba? It's not bad. As in wala naman siyang side. Pero there's always a good and the bad. So we must celebrate the good, pero we must learn from the bad. So ano yung ititik mo doon, 'di ba? So parang number one is always share kung ano yung tama. Always share kung ano yung correct, kung ano yung kailangan, at kung ano yung feeling mo makaka-better doon sa society. We're doing our part, 'di ba? We're doing our part. Lagi nga namin sinasabi, lagi nilang kasi yung iba sinasabi, hindi, ginusto niya yan, et cetera and all. Okay, sige, go. Ginusto namin 'to. Pero like sana may malasakit naman kayo sa tao. Kasi 'di ba, it takes two to tango naman. Hindi naman gagawin lang namin tapos hindi kayo makikinig. More on people are being so apathetic, 'di ba? So parang sana ano na lang, more on you listen. Eto naman po, galing sa ating schoolmate na si Jolly Olivier mula sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. What can you say about the people who are afraid of having themselves get tested or knowing their status because of judgmental people? Ayan, siguro simulan natin no sa pag-inform sa kanila na walang mukhang HIV. No? Talagang kahit sino sa atin ay maaaring magkaroon ng HIV sa maraming paraan. No, kasi ayun ang binanggit ni Doc kanina, mga paraan na pinantin. Pero ang sabi natin no, sa mga tao na hanggang ngayon ay natatakot for magpapas, no? Kailangan nating maramdaman no, na nakikibahagi tayo doon sa advocacy. Kasi yung sa gaya na sa isa sa mga videos namin, knowing your status makes you feel sexy. So, yun yung sinasabi namin na parang kailangan aside sa pag-share natin ng information, kailangan nag-start sa ating inside. Kasi pag naranasan natin yung pagpapatest, no, at i-apply natin yun sa ating lifestyle, no, malalaman natin no, sobrang saya safe of protected na po. Yeah. So, kailangan nating isipin na yung pagpapatest ay para sa atin minsan. Valid talaga yung dapat dahil alam natin na talaga ang discrimination. Totoo. Pero siguro panahon na no, para tanggapin natin na itong mga submission nito ay kailangan dinadama na. Hindi lalo na yung HIV screening. Libre ito, kagaya na sinabi ni Doc kanina, na kailangan lang natin ng paraan para ma-promote sila. So once na may pagkakataon tayo na may lugar kung saan pwede magpa-test, ay huwag tayong mag-hesitate. Pero hindi natin sinasabi na pipilit natin sila. Kailangan decision pa rin ng platform may pagpapatest. Hindi ito Sa pilitan. ito. Pero kailangan natin matutuhan no, na ang pagpapatest ay mahalaga para sa atin mga sen. Yes. Sa natin na tayo ay protektado laban sa HIV, no, mapoprotektahan din natin ito sino mo niya as mga partner. Sino yung mga ating nagkakaroon ng mga sexual payment. And of course, peace of mind din sa bawat isa, di ba? Kasi kapag pag feeling mo na expose ka sa ganun, parang kapag nag-test ka, peace of mind din yun eh.
para hindi mo na rin makalat yung yung ganong virus, para hindi na rin lumala yung cases dito sa bansa. Before we end, no, last message na lang from each of you guys na parte ng kanya-kanya ninyong organization, no. Ano-ano yung mga programs na gusto ninyong i-launch at syempre ano yung mensahe ninyo sa mga kabataan natin na talagang kailangan makarinig ng isyung ito? Right. Paano sila makakahingi ng tulong sa inyo? How they can reach you? Doc. Yeah, so from Love Yourself naman, so we're doing naman our part. We're continuing embracing innovation. So meron kaming virtual clinic para hindi na mismo pumunta doon si client para meron din kami mga self-test kits. So kasi 'di ba number one, yung iba ayaw nilang pumunta sa clinic kasi nahiya sila. So meron online, merong online consultation, etc. and all. So para pwede mo nang sa bahay mo, doon ka na mag-test, sa bahay mo doon ka na din makakausap ng doktor para pag gano'n. Also, every region meron pong Love Yourself Treatment Hub. In-empower po namin yung na lahat na hopefully magkaroon kami talaga sa lahat. Kasi yung mga tao ayaw pumunta minsan sa ospital. So mas gusto nila yung mga treatment hubs. So more on continuing the prevention, continuing the education. Pero gusto ko lang ding in-note is even if hindi ka naman nasa medical field, kahit normal na tao ka lang, you can be host, you can be student, you can be in the media, pwede ka naman mag-inform ng tao regarding HIV. Hindi mo kailangan maging doktor, hindi mo kailangan maging nurse or medtech or etc. Hindi mo kailangan maging malalam sa HIV para malaman mo kung ano to. So, yun lang na parang if ever man nakarinig kayo ng tao na nag-lecture ng HIV or about like this, I hope it becomes a ripple of of parang more on positive change na kapag may friend ka, may kapatid ka, may kamag-anak ka na mag-open up sa'yo, ang unang-una mong gagawin is huwag mong i-judge. Yeah. Sa kanila dapat nagsisimula yung support. Yes, oo. Di ba yung feeling mo na yung sa'yo, aamin sa'yo yung tao, it's something, di ba? It's really something na parang, ay, pinagkakatiwalaan ako ng taong to. So parang be that person na who is responsible in empowering that person and lending the power. Kasi powerless siya eh. So lend the power to that person and there will come a time na that person will lend his power to other people. Thank you so Thank much, you so Doc. much, Doc. And for your how about ano. you, Yvonne? Siguro, kunin ko yung It Takes Two to Tango ni Doc. Yeah. Kasi, kaming dalawa ni Lega ay part ng organization na Likhaan, and then we are also members and advocates po ng Kachat. So, kami, no, there are flagship programs na pinapromote namin sa community since kami nga, dahil alam namin na may mga stigma, discrimination, per se, no, sa mga health centers natin or sa clinics, no. So, dinadala namin yung mga services sa community, kung saan man yan sa school or etc. No, so, kami ay merong mga flagship program. So, ito siya, no, ito ay tinatawag na Safe Sex Kit. So, this Safe Sex Kit para na siyang stand-alone pouch, gaya na sinasabi namin sa community. Meron siyang condom, usually with water-based lubricants, pills, instructional material, and then meron kaming IEC material. So, ito, as you can see, no, very, ano siya? Kompleto na siya. Yes, and personalized. Parang akala nila if package. Feeling ko ikaw Parang gumawa niyan. Ay. So, parang akala nila gifts, mga loot bags, no? Yes. Kasi pinopromote namin na dapat yung mga ganitong services ay hindi itago. No, hindi siya dapat. Totoo. Yes, so ito ay pinapromote din namin na accessible no, when it comes to the public, especially doon talaga sa mga kabataan natin na nalilimitahan, na re-restrict when it comes to accessing services and information. Dapat may chocolate na din sa loob para hindi na namin kailangan mamili kung sex or chocolate. Yes. So, Ganun. feel like that. Ayan. So, para susugan yung sinabi ni Yvonne, Docs, aside doon sa aming Safe Sex Kits, no, meron kaming pinoproduce na ng mga IEC materials, mga Sige pa, basahin for the community. No, so, unang papakilala ko itong 6G ng sex. No, talagang vulgar na, yung salitang dati ang title nito, siya na nga ba? No, sa Likhaan, ngayon, ginawa na siya 6G ng sex. Ito ay hango, no, sa isang focus group discussion sa isinagawa sa Malabon. Inasama si Evox,
No, Wow. sa kanila sila nag-consult, no? Ano yung mga informations na kailangan ng kabataan sa usapin ng sex, pang-address, and relationship. Yes. So, para siyang biyahe, no? At bawat biyahe, may mga stops na kailangan pagdaan. Ulit ang likhaan, no? Ng isang IEC materials para naman sa mga magulang. So, dito ang title nito, saktong sagot sa mga sex questions ng magulang. Hinahanda natin yung mga nanay, ini-inform natin yung mga magulang na kailangan pakinggan yung mga kabataan, no? Kailangan talihopin sila sa kung ano yung usapin ng sex. Hindi ito na mamabili, bahagi ito ng pagbibinata at pagdadalaga, no? At ginagabayan din natin sila paano kakausapin yung mga bata. Kasi baka mamaya babanggit pa lang yung salitang sex, may hawak ng waris. Totoo. So, kailangan maturuan natin sila na parang, yes, kailangan po i-acknowledge na nabibinadakan dati nag-fanak po. Lalo na pag nakakita nung pouch ni Yvonne. Yes. No, pero good thing na sa aming safe sex kits, available yan sa mga organization. Yes. Bigay talaga namin yan, even sa mga coffee shops. Mensahe natin sa mga kabataan, no? Simulan na natin sa ating mga sarili na pagiging yung stigma. Yung sinabi nito kanina na kahit sino tayo, kahit wala tayo sa medical field, pwede tayong mag-advocate for HIV and sexual health. Maraming salamat. Grabe. Sobrang laman ng bawat informations na binigkas ng bawat isa, no? And feeling ko, kapag nabasa to or napanood to ng mga schoolmates natin, pagkapupulutan talaga nila ng aral. Aral. And yun na, speaking of aral, one thing I learned in this topic is Siguro yung mong one thing lang yan. yes. May mga bullet. Oh. Pero syempre, unang-una na dyan is knowledge is power. Totoo. Ayan, sobrang importante na alam natin, no, ang status natin, alam natin yung ginagawa natin, and knowledgeable tayo sa mga bagay na dapat nating gawin. For example, unang-una is, sobrang magiging powerful tayo pag alam natin yung status natin. O yun yung unang-una yan. Pag alam natin yung status natin, meron tayong peace of mind, and hindi natin makakalat kung ano man yung sakit na meron tayo, and makapag-empower pa tayo ng ibang tao. And natutunan ko rin, no, na sobrang halaga ng mga ng magulang and ng buong pamilya sa mga taong nakaka-experience na ganitong bagay. Kasi ang pamilya ang dapat unang yumayakap sa mga taong may ganitong experience. Kasi kung hirap silang makapagsabi sa inyo, syempre magdudulot to ng malalang mental breakdown sa kanila. Kaya doon na magsisimula yung matinding takot, yung isolation. That's why sobrang importante ng mga taong pumapalibot sa mga taong may ganitong cases. Totoo. Ako naman siguro ang ang takeaways ko for this episode ay i-acronym ko siya sa HIV. Wow. Wow. So una, H, do not be afraid to get help. 'Di ba? To ask for help. Yeah. Hindi lamang sa circle mo, sa friends mo. Kasi minsan, nauuna pa yung mga friends mo makaalam kesa dun sa pamilya mo talaga eh. Totoo. Pangalawa dyan yung seek medical help. Tsaka mental din. Seek din for mental advice from mental health organizations din kasi sobrang lala din and sobrang serious din ang pinagdadaanan ng isang taong may HIV. Yung katawan niya, yung immune system niya bumibigay. What more yung utak at puso niya. Yes, totoo. So, kailangan niya din ng mental health support from his family, his friends, and from the doctors around him na talaga namang willing na tumulong at magbigay ng suporta. As you can see mga schoolmates, madami ng treatment hubs and programs or initiatives na na-mention ng ating mga guests for today. Tandaan nyo, libre lang po magpagamot. Kaya huwag kayong matatakot. Pangalawa ay information. Katulad nga ng sinabi mo, knowledge is power. So, Yeah. it's very important na hindi ka lang maging in sa kung ano man yung trending ngayon sa social media. Maging well-informed ka din about yourself. Mhm. 'Di ba? About the things that has been happening around you. About whether you're HIV positive or not. Kailangan alam mo sa sarili mo yung status ng kaibigan mo, lalo na kung alam ninyo na talaga namang sexually active individuals kayo, right? Yes. And V, siguro nahirapan ako mag-isip dito. Siguro do not violate human rights. Yeah, okay. Kasi
magsisimula yun sa iyo sa sarili mo. Wag mong pandirian yung sarili mo. Do not violate your own human right para hindi ka rin ma-violate ng ibang tao. Right. Alam ko na madaming tao na hindi pa na tabu talaga pag-usapan yung gantong topic. Kahit nga tayo, 'di ba? Medyo ang term pa natin ay yung ano kasi, Totoo. 'di ba? Hindi natin siya masabi directly kasi it's in our culture, religion, belief. Pero ayun, wag sana natin i-violate yung mga taong alam natin na wala namang ginagawa sa atin na masama. Let us treat this illness or this disease or this virus as equal to COVID-19, 'di ba? Kasi 'di ba nung nagka-COVID nga yung mga tao, they're very open to know everything about it. Kung paano siya natatransmit, kung paano siya natitreat, everything, 'di ba? Totoo. How much more ito, 'di ba? Na so yun lang, wag natin silang i-discriminate, wag natin palalain palalo yung pag-stereotype or yung stigma na nararanasan nila kasi they've been experiencing so much pain. And wala namang may gusto na mangyari iyon dahil different situations naman kung bakit sila nagpa-positive or bakit nila na-acquire yung virus na yun. And tulong-tulungan na lang tayo dito kasi kung di natin sisimulan ngayon, kailan pa? This has been an overdue issue na for a very long time. Right. And I think this is the right time for all of us to be, unified. Yes. Wow. Totoo. Right, thank you. Kaya naman, let us all thank our guests. Maraming salamat, Yvonne, Thank you. Flores, and Doc Neil. Maraming Grabe ang mga salamat. niyo, Grabe. creative juice and pieces of Yes. information na na-share nyo sa mga And of course, maraming salamat din sa mga live audiences natin dyan! Yay! And lastly, maraming salamat, BP Studio! Maraming Thank you so salamat much. po. And with that, sa bawat kwento, sa bawat tanong, may boses tayong mga kabataan. Sumaling makinig at makisa dahil opinion natin ay mahalaga. Kaya naman sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, schoolmates, May pakialam ka!